Iba talaga ang nagagawa ng isang nanay pagdating sa mga anak, lalo na pag life and death na ang pinag-uusapan. Lahat nagagawan mo ng paraan para kahit pa butas ng karayom pa ang pagdadaanan. Okay naman kami noon. Nakaka-survive, walang masyadong iniisip. Nagbago ang lahat mula nung ma-diagnose ang anak ko last year, October, na may congenital heart disease siya. At need niyang operahan, mas maaga, mas better. Sobrang hirap lahat ng pwedeng pagkukunan ng fund, ginawa ko na. Abot sa 400,000 ang lahat-lahat. Kaya lahat ng pwedeng gawin, ginawa na namin. Good thing, may nakilala kaming tumulong sa amin sa National Children's Hospital, yung Jaden and Friends Foundation. At bumaba ang bill na aming kailangang bayaran. Kaya doon ko nakaisip na gamitin ko ang aking mga natatagong skills sa pagluluto. At mag-add ako ng skills kung kinakailangan para lang masuportahan ang pangangailangan niya. Kasi hindi lang naman matatapos ang lahat sa operation lang. After that, may gamutan pa, follow-up. Kaya nag-affiliate ako sa iba't ibang platforms. Nagbenta ng dishwashing liquid at gumawa ng empanada. At the same time, nagtatrabaho ako sa gabi as a call center agent. Akala ng iba, sobrang kinikita ko pero hindi nila alam, napakakulang. Sa gamot pa lang, bills ng bahay, sobrang kulang. Pero hindi natatapos ang buhay doon. Every time nakikita ko ang anak ko na sumasayaw, ngumingiti, at alam kong binibigyan ko ng magandang laban ng buhay niya, okay na ako. Pinipikitan at pinagdadasal ko na lang ang mga problema ko sa ngayon. Kasi alam ko magiging okay din ang lahat soon. May ibang tao na nakakaintindi, pero may iba din talaga ni hindi marunong umintindi. Pero thankful pa din ako sa kanila kasi ang laki ng naitulong nila sa akin, sa amin ng anak ko. Salamat din sa ama dahil hindi niya ako pinabayaan, lalo na ang anak ko. Sa kanya lang din talaga ako nagtitiwala at wala nang iba. Salamat po sa panonood at pakikinig ng aking ina series. Magandang araw po sa ating mga magaganda at matatapang na ina sa buong mundo.